gabi sa ating lahat. Kay Archbishop John Ayutud, maraming salamat sa pag-anyaya uli sa akin dito. Kay Agent Ambayan, kay Sir Jonathan Morales, at lalo tigit sa aking matagal ng kaibigan na si Kuya Bong. Mag-isa pa po kami dito, panahon pa ng MRRD, kaibigan ko na ito. Sa Red Group, kasama ko rin ito eh. So marami ko kami pinagsawahan ni Kuya Bong. So hindi na ko tayo magtatagal. Gusto lamang mo sanang magbigay ng konting mensahe sa inyo, hindi ko matagal. At meron po tayong panawagan na ibibigay mamayang konti bago tayo magkakaliwa-iwalay. Narinig ko namin ang napakaraming problema kanina na inilahad ng ating mga speakers ngayong hapon. Subalit sa aking side, it all boils down doon sa isang problema, yung social problem mo natin, it all boils down doon sa tinatawag na moral bankruptcy. This is the main problem, bakit tayo nagkakaganito bilang isang bansa. When we say moral bankruptcy, it has something to do with knowing what is good and what is not good. Discerning what is good and what is not good. Ngayon po, hindi na natin malaman kung ano yung pagkakaiba ng tama sa hindi tama. Ngayon, bilang isang bansa, ito ang ating national problem ngayon. Hindi na natin ma-distinguish ang itim sa puti. Ngayon, ano ang ating barometer para malaman natin na meron tayong malaking problema sa moralidad? Hanggat nagkakaroon tayo ng problema sa basura, malaki ang problema natin sa moralidad. Hanggat hindi nasusolve itong problemang ito bilang isang bansa kung saan itatapon ang ating basura, may problema ka sa moralidad. Nandiyan pa po ba kayo? Yes! Tayo bilang mga pastor ng ating mga simbahan, dito ang ating role. Ito ang ating pananagutan na tinanggap sa Diyos. That we will expose the sins of the people and our leaders. It is not rebellion kung sasabihin natin kung ano ang kasalanan ng ating mga leader. Alam mo ninyo sa aming sektor, sa aming grupo, ako isang bishop, ako isang pastor. Subalit yung mga kaibigan kong pastor, sinasabihan po nila akong rebelde. Ang sabi ko, what is your definition? Anong pagkakaintindi mo sa salitang rebellion? Hello? Yeah. Kung sa tingin ninyo, yung pagsasabi ng masama sa gobyerno ay isang rebellion, ako na ang number 1 na rebelde. Hello? Right. And this was the reason why ang mga propeta ng unang panahon pinapatay. Because they exposed the sin of the nation. Sinasabi nila kung ano ang kasalanan ng kanilang mga hari. The last prophet sa Bible na pinugutan ng ulo ay si John the Baptist. Kaya siya pinagutan ng ulo because he exposed the sin of Herod. Hello? Hi! Nandiyan pa po ba kayo? Yun nga, mamamatay lang tayo. Mapupugutan tayo ng ulo. Pero mas mabuting mamatay tayo at mapugutan ng ulo na nanginindigan sa ating tamang prinsipyo. Yes! Mamamatay din ka lang eh. Sino bang hindi mamamatay sa atin? Kapag ba hindi ka tumindig sa katotohanan, hindi ka na mamamatay? No. Hello? Hi! Ang kapatid, nahihiya ako sa mga apo ko. Kung balang araw, magtatanong sila sa akin, Lolo, anong ginawa niyo sa ating bansa? Bakit nagkaganito ang bansa natin? Balita ko nung unang panahon ng Pilipinas ay nangunguna sa Asya. Bakit nagkaganito? Ano ang ginawa mo?
Ano ang ginawa nyo? Nahihiya akong sabihin sa apo ko at sasabihin ko, pasensya na natakot kasi ako.